Sumakay ako sa kotse ko. Tulad ng kung gaano kabilis ako nakarating sa bahay niya, ganun rin kabilis akong nakalayo. Kinuha ang cellphone ko at tinawagan ng kapwa ko agent na pansamantala kong pinasunod kay Second. Nakahinga ako ng maluwag na sabihin niyang ayos ng ang lagay nito at nasa bahay ng mga magulang. Itinigil ko ang sasakyan sa isa pang napakalaking bahay. Mas doble ang laki kaysa sa bahay ni Salazar. Sino po sila? Lumapit ako sa guard na nagtanong. Ito ang unang beses na pag-apa ko sa teritoryo ng mga Miller. Pakisabi kay Mr. Miller, nandito ako. Sanchez ka mo. Sino pong Mr. Miller? Si Sir First po ba? Si Sir Second? Ang ama nila. Pagputol ko sa sasabihin niya. Sandali muna itong tumitig sa kabuuan ko bago pumasok sa guardhouse. May tinawagan. Malayo sa gate ng mga Miller ang mismong bahay kaya kailangan talagang may telepono mga guard para mapadali ang trabaho nila. Pinasadahan ko ng tingin ang suot ko dahil sa panakanakang pagbaling sa akin ng guard. I'm wearing a white ripped jeans, black leather jacket at sa ilalim nito ay white sando na pinaresan ko ng boots kaya alam kong katiwa-tiwala ang ayos ko. Naka-messy bun ang buhok ko na palagi nitong ayos. I don't wear makeups dahil nangangati ako. Ilang sandali pa muli lumabas ang guard. Tuloy po kayo. Tumango ako. Bumalik sa kotse ko. Mabilis na pumasok sa sementadong hallway patungo sa parking lot pagkabukas ng gate. Nasa bukana pa lang ako natatanaw ko nang nasa front door na ang matandang Miller. Kunot ang kanyang noo. I know nagtataka siya kung bakit napadpad ako dito sa teritoryo niya na ngayon ko lang ginawa. What brought you here, Agent Sanchez? Tanong ng matanda nang makababa ako. We need to talk, Mr. Miller. Nakapagtitigan siya sa akin ng ilang sandali bago ko tuluyang igiya papunta sa kanyang opisina dito mismo sa loob ng kanilang kaharian. Hindi na ako nagtaka nang bumungad sa akin ang napakagandang loob ng kabahayan. Ang mga mamahaling mga antique displays and vases, paintings and modern interior design. Pinaghalong makaluma at modernong panahon ang itsura ng kanilang bahay na hindi biro ang halaga. Hindi rin magkanda-ugaga ang mga katulong sa pagkilos dahil sa mga gawain. Para akong nasa kaharian ng England dahil sa malapalasyong ganda ng bahay at sandamakmak na mga tauhan. Wala akong napapansin ibang tao maliban sa amin at sa mga maids. Wala ang mga anak niya at asawa sa paligid. Sa laki ng lugar hindi imposible kung hindi sila magkasalubong sa loob ng isang linggo. Honestly, nagulat ako sa biglaan mong pagsulpot dahil ngayon mo lang ginawa ito. Umupo ako sa visitor's chair. Nasa opisina niya na kami na nagmistulang hotel suites sa pagiging magara. Maraming mga bookshelves na puno ng mga libro. May sariling sofa, TV, center table, may personal refrigerator din akong nakita sa sulok at ang pinakadulo ang kinaroroonan namin ngayon. Nasa swivel chair siya, magkaharap kami. Malala na sitwasyon ngayon, Mr. Miller. Agad na bumukas sa mukha ng matanda ang pag-aalala. What do you mean? May nagpadala sa akin ng death threat kanina at mas malala ang isang ito kumpara sa mga simpleng sulat na ipinapadala kay Second. May kasama na iyong sariwang dugo ng tao at pugot na ulong prosthetics na ginaya ang mukha ng anak niyo. Nanlaki ang mata niya. Kung ganun, anong dapat natin gawin? Napabuntong hininga ko. Kailangan natin ipaalam sa kanya na bodyguard niya ako para maging lantaran ng pagbabantay ko sa kanya. Dahil sa ganitong sitwasyon, mahirap siyang bantayan ng patago. Kung malalaman niyang bodyguard niya ako, mapapasunod ko siya, hindi bilang kaibigan kundi bilang isang tagabantay ng kaligtasan niya. I hate talking and explaining pero hindi ko alam sa sarili ko ngayon kung bakit kusang bumubuka ang bibig ko para sabihin ang dapat para sa kaligtasan ni Second. Mas lalong lalayo ang anak ko kapag nalaman niyang may bodyguard siya. Ako na bahala kung paano ko siya pakikitunguhan at papasunurin kapag nalaman niyang ako ang bodyguard niya. Pinagmasdan ako ng matanda. Tila pinag-aaralan ng reaksyon ng aking mukha. Halos 2 taon na kami magkaibigan kaya kilala ko siya. Lumayo man siya, babalik at babalik pa rin kapag hindi nakatiis. Ulaban lead, kung sino nagpapadala ng mga death threat na iyan sa anak ko. Tila hinang-hina ito sa naging balita ko sa kanya. I know hindi dapat pag-alalahin ng mga kliyente sa ganito mga bagay pero mas mabuti nang alam nila ang mga nangyayari para maging aware kaming lahat. Lalo at anak nila ang binata. Meron na akong lead sa isang taon nagpapadala sa kanya pero itong kasalukuyan, sisimulan ko pa lang ang paghahanap. You mean, hindi lang isang tao ang nagtatangka sa buhay ng anak ko? Hindi makapaniwalang tanong ng matanda. Ang kulubot na nitong noo, mas lalo pang nadagdagan dahil sa pag-aalala. Tumango ako. Kung susuriing mabuti ang mga death threat,
Madaling masasabi na sa dalawa o higit pang tao ang nagmamayari nito. Nag-aalala ko para sa buhay ng anak ko. Nanlulumong sa nalubong niyang aking tingin. Ikaw mas nakakaalam kung gaano kadelikado ang sitwasyon. Kaya sa'yo ko na ipinagkakatiwala ang kaligtasan niya. Malakang tiwala ko sa'yo, Agent Sanchez. Huwag kang magtiwala sa akin dahil kahit ako, walang tiwala sa sarili ko kung ligtas ba talaga sa akin sa second o hindi. Gusto ko mang isatinig, mas pinili ko na lamang na manahimik. Kung ang pagpapaalam sa kanya na ikaw ang bodyguard niya ay malaking tulong para sa kaligtasan niya, hindi ako magdadalawang isip na ipaalam sa kanya ang bagay tungkol dito. No need, Dad. Alam ko na. Napabaling ang atensyon namin sa bukana ng pinto dahil sa seryosong tinig na sumabat sa usapan namin. Second. Nilamon ng doble-dobleng kaba ang puso ko pagkakita sa seryoso at malamig niyang tingin pero nanatiling walang reaksyon ng aking mukha. Base sa dilim ng kanyang aura, alam ko na naririnig niya ang pinag-uusapan namin. Kinakabahan man, nagawa kong muling ibaling ang tingin sa matandang Miller na ngayon ay bakas ang pag-aalinlangan sa mukha. Narinig niya na kung pinag-uusapan natin, kaya mas madali ho kung ngayon yun ay paaalaman dapat niyang malaman. Naramdaman ko ang paghakbang na Second papalapit sa amin. Masyadong seryoso ang pag-uusap namin kanina kaya hindi ko naramdaman ang pagdating niya. Galit siya. Pinilit kong hindi mapapikit nang masamyo ko ang pabango niya. Naghalo ang mamahalin niyang cologne at natural na bango ng kanyang katawan. Naglihim ka sa akin, Dad. Salat sa emosyon ang pagkakabigkas niya ng mga salita. Hindi ko magawang tumingin sa kanya. Ngayon ko lang nakita na ganito kaseryoso ang isang Second Miller. Hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako sa kaalamang galit siya. Calm down, segundo. Saway ng ama. Kalmado ako, Dad. Sarkastigong sagot niya. Bago bumaling sa akin, kaya wala akong ibang nagawa kundi salubungin ang malamig niyang tinging ipinupukol sa akin. Bodyguard? Ha? Panunuya niya. Tumayo ako. Inilahad ang kamay sa kanya. Agent Angela Sanchez. Pagpapakilala ko na parang ngayon lang kami nagkita. At cool na cool ka pa na ipamukha sa akin na isa kang agent? Kalmado man ang mga salita niya pero bakas sa diin ito na hindi ayos sa kanya ang mga nalaman. Fire her, Dad. Hindi ko kailangan ng bodyguard dahil kaya ko sarili ko. I'm a man at insulto sa akin na magkaroon ng bodyguard lalo't babae. Napahilamos ito sa muka. Padabog na umupo sa isa pang upuan na kaharap ko. Bumalik ako sa pagkakaupo habang nag-aalburuto ito na parang bulkan na malapit ng sumabog. Pinagmasdan ko siya. Halos isang linggo kaming hindi nagkita simula na mag-away kami. Parang ang laki ng ipinagbago niya sa maikling panahong iyon. Mas lalong lumaki ang katawan. Simpleng kupas na maong at green t-shirt lang na hapit sa kanyang katawan ang suot niya. Pambahay na tsinelas pero naguhumiyaw pa rin ang karisma. Neat haircut at nakatayo iyon na siguradong ginamitan ng wax. May konting kirot akong nadama sa puso ko nang mapagtanto na kaya na niyang gawin ang mga pag-aayos sa sarili na sa akin niya inaasa noon. Ang malapad itong dibdib bakat sa suot na pang itaas. Bago pa bumaba ang tingin ko papunta sa mga hita niya, umiwas na ako ng tingin. Ilang beses ko na siya nakita naghubad sa harap ko, nanikatiting na tela'y walang itinira sa katawan pero hindi ko pinagnanasaan. Bakit ngayon iba? Kailangan natin ng serbisyo ni Agent Sanchez para masigurong kaligtasan mo, anak. Mas lalong mag-aalala sa'yo ang mommy mo kapag wala kang bantay. Kalmadong paliwanag na matanda. Hindi na ako bata. Kaya ko ng sarili ko. Alam namin yun, pero gusto namin makasiguro. Marahas na tumayo sa Second. No! Ilang ulit ko lang sinabi sa inyo noon pa man na ayoko magkaroon ng bodyguard. Ayoko may mapahamak para lang sa kaligtasan ko. You need to understand. No, Dad. Ako ang dapat niyong intindihin. Ayoko ng bodyguard. Pagdidiin niya na hindi pinatapos ang pagsasalita ng ama. Huwag mong pairalin ang katigasan ng ulo, segundo. Kahit ito, napipiko na sa pag-aalburuto ng anak. Samantalang ako nakikinig lang sa bangayan nila. Galit ako ngayon, Dad. Kaya kung magpupumilit kayo, mas nanaisin kong lumapit na lang sa mga nagtatangka sa akin. You know me as your black sheep, son. You know me so well, Dad. Hindi na muling sumagot ang matanda. Napapailing na lamang ito na tumingin sa galit pa ring anak. Halos hindi ko makilala ang mukha niya dahil malayong-malayo iyon sa isip bata at matampuhing Second na nakilala ko. Ngayon para itong tigring handang lumapa. Fire her! Utos nito. Kung gusto ninyong masiguro ang kaligtasan ko, hindi niyo kukunin ang serbisyo niya.
Babae lang siya. Napatiimbagang ako dahil sa huli niyang mga sinabi. Babae lang siya? Anong punto niya? Na porkat babae ako, hindi ko kayang siguraduhin ang kaligtasan niya? Ito ang isang dahilan kung bakit ayokong ipaalam sa kanya na may bodyguard siya. Dahil talagang lalabas ng sungay na batang iyon. Pagpasensyahan mo na, Agent Sanchez. Hingin pa umanhin na matanda at baka sa boss nito na hirap din sa pag-iintindi sa ugali ng anak. Mabait yung bata, pero hindi maaaring sagarin ng pasensya dahil ika nga, siya ang black sheep ng pamilya. Napakatigas ng ulo at walang pinapakinggan kapag nagalit. Ikaw na sana ang bahalang magpasensya, Agent Sanchez. Tumango ako. Nakapamulusang tumayo. Ayos lang. Sanay na ho ako. Ako na lang kakausap sa kanya. Salamat. Ngumiti ito. Mabuti na rin na nadinig niya ang usapan natin at hindi na ako mahirapang sabihin sa kanya. Napabuntong hininga matanda. Ikaw na bahala sa anak ko. Kahit magalit siya, hindi kita tatanggalin bilang bodyguard niya dahil malakang tuwala ko sa'yo. Ako na ho ang bahala. Mauna na ho ako. Balitaan mo ako kung may mangyayari. Tango na lang ang isinagot ko bago naglakad palabas ng kanyang opisina. Marahas akong bumuga ng hangin dahil sa pagpipigil ng kakaibang kaba habang pinagmamasdan ang galit na mukha ni Sakan kanina. Sanay na ako sa pagiging tamad niya, pagiging madaldal, pagiging isip bata at matampuhin kaya akala ko kilala ko na siya. Pero hindi pa pala dahil may itinatago siyang pagiging seryoso at intimidating kapag nagagalit. Isa nga siyang Miller dahil katulad din siya ng mga kapatid niyang nakakapanliit kapag nakakaharap mo na. Mga seryoso sa buhay at hindi madaling malapitan. Malapit na ako sa front door nang may humila sa braso ko. Kinaladkad ako papaakyat sa magarang hagdan ng kabahayan. Ang bala kong pagpupumiglas at pagbalibag sa taong humila sa akin ay hindi natuloy nang maamoy ko ang pamilyar na amoy ni Second. Napakahigpit ng pagkakahawak nito sa braso ko. Mag-usap tayo. Anya, sa seryosong tinig. Hila-hila niya ako hanggang sa makarating kami sa isang kwarto na siguro'y sa kanya. Pabalang niya iyong binuksan. Muli akong hinila. Umiwi ako dahil sa pagkirot ng braso ko. Bitiwan mo na ako, Second. Inis na sambit ko. Agent Sanchez. Sarkastikong sabi niya. May kadiliman sa silid na pinasukan namin. Kung hindi ako nagkakamali, sarili niyang silid dahil sa pagsalubong sa akin ng kanyang pamilyar na amoy. Ngunit kahit madilim na at tanging ilaw lamang ng lampshade ang liwanag, kitang-kita ko ang pagtatagis ng kanyang bagang. Kuyom ang mga kamao. Nandun pa rin ang kaba sa dibdib ko pero hindi ako natinag na salubungin ang nagbabagay niyang tingin. Bakit hindi mo sinabi sa akin na isa kang agent? Na ikaw ang lihim na hard bodyguard ni Daddy para bantayan ako? Napabuntong hininga na lang ako upang pasimpleng tanggalin ang bara sa akin lalamunan. Kapag sinabi ko ba sa'yo, papayag ka bang magpatuloy ako sa pagiging bodyguard mo? Balik tanong ko. Hindi. Walang pagdadalawang isip niyang sagot. See? So walang rason para ipaliwanag ko sa'yo ang sagot sa tanong mo. Pero may karapatan akong malaman dahil magkaibigan tayo. Hindi tayo magkaibigan. Gusto kong isatinig ngunit nangingibabaw ang hindi ko pagpansin sa pag-aalburuto niya. Hindi ko alam kung ano ang point ng galit niya. Kung ako ang nasa sitwasyon niya, hindi magiging ganyan ang reaksyon ko dahil alam kong hindi lahat ng bagay dapat sabihin porket kaibigan mo. Bakit magalit na galit ka dahil sa paglilihim ko? Malit na bagay lang yun. Yamot kong tugon. Bakit ganyan ka kung magsalita? Hindi maliit na bagay yun para sa akin. Isa pa, para mo na rin akong niloko dahil sa paglilihim mo. Malamig akong tumitig sa kanya. This is nonsense. Napasinghap ako na bigla niyang suntukin ang pinto ng nasa likod ko. Ramdam na ramdam ko ang pagdaan ng hangin sa kaliwa kong pisngi dahil sa pagdaan ng kanyang kamao. Mariin akong pumikit. Dapat ako ang galit eh. Pero para lang akong tanga na nagagalit samantalang ang tao naglihim sa akin walang pakaalam. Para lang ako nakikipag-usap sa bingi. Hinihingal siya dahil sa pagpipigil ng galit. Ramdam ko ang kanyang hininga na tumatama sa tungkay ng aking ilong sa paglalapit namin. Tinitigan niya ako. May nagawa ba ako para ganituhin mo? Mamatay-matay ako sa pag-aalala sa'yo. Sa kaligtasan mo samantalang ikaw kalmado lang. Hindi mo ba alam na nasasaktan ako sa pagiging malamig mo? Isinandig niya ang kanyang ulo sa aking balikat. Natulos ako nang maramdaman ko ang pagtaas-baba ng kanyang mga balikat at ang bahagyang pagsinghot. Umiiyak siya. Kaibigan mo ako, King. Pero bakit pakaramdam ko ang layo-layo mo na sa akin ngayon? Ano bang nangyayari sa'yo? Garal-gal ang kanyang boses.
Alam ko sa pag-uusap naming ito, hindi lang tungkol sa nalaman niyang ako ang hard bodyguard niya, kundi ang huli rin naming hindi pagkakaintindihan. Nagkahalo-halo, nagkasabay-sabay na. Tila sinakal ang puso ko dahil sa naririnig kong pag-iyak niya. Ang sakit. Sobrang sakit sa kalooban, lalo na't alam kong ako ang dahilan ng pag-iyak niya. Hindi kami magkaibigan kaya dapat hindi ko maramdaman ng ganito. No, kahit anong pilit ko ipamukha sa sarili ko na hindi dapat ako makaramdam ng ganito, palaging nagiging traidor ang puso ko. I really care for him dahil kung hindi ako makakaramdam ng bigat sa kalooban na parang dinag-ana ng isang sakong semento. I hate myself for being like this. Ako na ang gumawa ng paraan para maitulak siya, mailayo sa akin, dahil kung mananatili siyang nakalapit sa akin, tuluyan akong kakapusan ng hininga. From now on, I am your bodyguard. I'm not your friend anymore. Hindi na kita ituturing na kaibigan at dapat ganun ka rin. Sinalubong ko ang kanyang luha ang mga mata habang sinasabi ang mga katagang iyon. Hindi ko pinansin ang bigig sa aking lalamunan. Masakit sa akin ang mga sinabi ko dahil aaminin kong sa 2 taong pagiging magkaibigan namin, totoong may pakialam ako sa kanya. Hindi bilang hard bodyguard o dahil kliyente ng organisasyon, kundi bilang isang kaibigan kahit pigilan ko. Tama itong desisyon ko dahil ramdam kong kapag nanatili kaming malapit, ang konting pag-aalala ko para sa kanya mas lalong lalalim. Mauwi sa bagay na kinatatakutan ko. Kapag nangyari iyon, para ko na rin kinonsente ang pagpapakamatay ni Mary. You're so unfair! Sigaw niya. I don't want you as my bodyguard. Wala ka na magagawa dahil yun ang trabaho ko. Nanunuya itong napangisi. Pinupunasan ang mga luha. Now, I get it. Nakapaglapit ka lang sa akin dahil sa trabaho mo. Kinaibigan mo ako para mapadali ang lihim na pagbabantay mo sa akin. Kumalakak siya pero wala iyong laman. Ako lang pala nag-assume na mag-best friend tayo. Nakakatawa. Nakakatawa dahil ang tanga-tanga ko. Kinaibigan ko siya noon dahil gusto ko masakatuparan ng plano ko. Mas lalong nadagdagan ng rason na makapaglapit ako sa kanya dahil sa trabahong ibinigay sa akin ni General. Enough the drama, second. Hindi na tayo magkaibigan? Right. So stop calling me second dahil hindi tayo close. Hindi tayo magkaibigan. Tama. Then starting this day, you should call me sir. Napangiti ako sa sinabi niya kahit pa may gumuhit na kirot sa puso ko. Mas mabuti na ito para maging madali sa amin ang lahat lalo na sa akin. Yes sir. Formal kong tugon. Kahit madilim, malinaw sa paningin ko ang pagdaan ng lungkot at sakit sa kanyang mga mata na agad rin namang napalitan ng lamig. Tinitingnan niya ako ngayon na tila hindi talaga kami magkakilala. Tulad ng mga tingin ko kapag ipinagpipilitan ko sa sarili ko na wala siyang epekto sa akin. Na siya, si Second Miller, ang naging dahilan ng pagpapakamatay ng matalik kong kaibigan. Nasasaktan ako dahil ngayon niya lang ako pinukol ng ganitong klase ng tingin. Yung tingin wala na siyang pakialam sa'yo. No, I'm Angela. And Angela don't give a damn about those things. Ginusto mo to. Kaya sana huwag mong pagsisihan. Tingnan natin kung hanggang saan ang pagiging malamig mo at pagiging walang pakaalam sa paligid. Saka ko tinalikuran at nahiga sa kanyang kama. Get out of here now! Sigaw niya. Hindi kita kailangan dito. Hindi ko na siya hinayaang magdalawang salita. Agad akong tumalima upang makalabas sa kanyang silida. Doon lamang ako nakahinga ng maluwag. Hindi ko na malayang kanina pa pala ako nagpipigil ng hininga. Nakakasuffocate ang napakabilis na pagtibok ng aking puso. This is the right thing. Bulong ko. Tuluyan ang umalis. Kinagabihan nagtungo ako sa headquarters para kausapin si General. Good evening, General. Sumaludo ako. Abala siya sa kung anumang pinipirmahan niyang mga papeles nang lingunin ako. Ngumiti ito at minuwestra ang aking pag-upo. What is it? Agent Sanchez. Ipinaalam na ni Mr. Miller sa kanyang anak na akong bodyguard nito. Nanatili lamang itong nakangiti. Siguro ipinarating na ng matanda ang naging pag-uusap namin kanina. So, what's your plan? I need a backup team na handa sa kahit anong tawag ko. And give me a month para tapusin ang kasong ito. Okay, no problem. May bagong threat sa buhay ng kliyente kaya mas lalo kong hihipitan ng pagbabantay. Hindi ako basta-basta makakapunta dito kapag pinatawag mo ako. Humalakhak ito. Sinong general sa ating dalawa? Pero sige, okay lang. Ngumisi pa ito. Ako lang ba?
O talagang napaka-formal ng tawag mo sa alaga mo ngayon? Kinunutan ko lamang siya ng noo. Wala akong naging kibo. Binalod kami ng pansamantalang katahimikan hanggang sa basagin iyon na isang marahang katok ng pinto. Pumasok ang isang lalaki. Nakasuot ito ng white ripped jeans at fitted white v-neck shirt. Pati sapatos ay puti rin. Malakang pangangatawan. Tumaas ang tingin ko sa kanyang mukha na kapansin-pansin ang maliwalas nitong ngiti. Matangos ang ilong. May kunting stubbles na mas lalong dumipina sa kanyang perpektong panga. Singkit ang mga mata dahil sa malapad na pagkakangiti. Tila guhit na lamang iyon. Agent Calero. Good evening, General. Sumaludo ito. Naglakad ito papalapit sa pwesto namin. Naupo sa katapat kong upuan na katapat rin ni General. This is Agent Sanchez. Itinuro ako. Tumingin ito sa akin. Ngumiti. Hindi ko ito kilala. Ngayon ko lang nakita sa departamento namin kaya tangulang itinugon ko bilang pagsang-ayon. And Agent Sanchez, this is Agent Calero. Siya magiging leader ng team na gusto mong kunin as backup para sa kasong hawak mo. Mula siya sa kabilang departamento at nasa dito para tulungan ka. Hindi ako interesado. Hi, I'm Agent Wilson Galero. Hindi ko binigyang pansin ang pagpapakilala niya. Nakapagtataka na napakabilis naman na may leader agad na napili si General. I know what you are thinking, Agent Sanchez. Request din ito ng matandang Miller. Bago ka pa pumunta dito, tatawagan na dapat talaga kita para sabihin gusto ng matanda na dagdagan ng seguridad ng anak. Total, alam na nito na may hard bodyguard ito. Okay, you know me, General. Ayoko may sagabal sa trabaho ko kaya sana tama ang taong pinili mo. Walang ganang tugon ko bago tumayo. Hinarap ko ang lalaki ngayon ay nakasimangot na. Napapailing na lang ako. Pakiramdam ko walang gagawing matino ang isang ito. Imbis na mapadali ang trabaho ko, baka mas lalong tumagal kapag pumalpak ito. Hintayin mong utos ko. Tuluyan na ako lumabas sa opisina ni General. Wala na naman kaming dapat ng pag-usapan pa kaya mabuting umalis na ako. Agent Sanchez, long time no see. Salubong sa akin ng iba kong kasamahan sa trabaho. Tangulang ang sagot ko. Mas lalo kang gumaganda, Agent Sanchez. Hindi ko pinansin ang komentong iyon. Nagtuloy-tuloy ako sa paglalakad papalabas ng headquarter. Malamig pa din siya. Ano bang bago? Palagi naman siya seryoso. Hindi na ako nagtaka na ako ang pinag-uusapan nila dahil kahit mas marami ang lalaki sa klase ng trabaho namin, mas madaldal naman sila, lalo sa pagsagap ng chismis tungkol sa akin. Wala akong alam sa salitang pakikisama kaya hindi ko masisisi ang mga tao kung ganoon ang tingin nila sa akin. Pagkarap ko sa aking motor, mabilis akong sumampa doon. Isa ito sa pinakapaborito kong collection maliban sa kotseng madalas kong gamitin. Sa wakas, palagi na kita magagamit dahil hindi ko na kailangang itago kung ano ako. Sandali, Agent Sanchez. Salubong ang kilay na nilungon ko ang tumawag sa akin. Sa Galero. Hinihingal itong huminto sa harap ko. Hindi ako nagsalita. Nanatiling nakatingin dito. Bigla ka na lang kasing umalis kaya hinabol kita. Napapakamot pa ito sa batok. So, tinaasan ko siya ng kilay. You know, magiging magkatrabaho tayo kaya gusto ko sanang makipagkaibigan. Gawin mo na lang ang trabaho mo. Hindi mo ako kailangang kaibiganin. Uwi ka ako. Mahigpit na inuwakan ng salinyador dahilan para mabilis na sumibad paalis ang motor ko. Ang lalaki, naiwang nakatanga. Dinama ko ang malakas na hangin na humahampas sa mukha ko habang nasa gitna ng tahimik na daan. Muntikan na ako mapaigtad sa pagbukas ng elevator. Bumungad sa akin ng seryosong mukha na second. Kararating ko lang sa condo building mula nang pumunta ako sa headquarters. Nagulat ako dahil nandito na ulit siya. Ang buong akala ko magpapalipas pa ito na 1 linggo sa bahay ng mga magulang nito. Wala itong imik na pumasok sa elevator. Napuno ng napakabango niyang amoy ang elevator. Nakaporma ito at halatang may pupuntahan. Wearing a simple cargo shirt, black semi-long sleeve, and white Balenciaga sneakers. Saan ka pupunta? Ako ang unang bumasag sa katahimikan. Hindi ito sumagot. Hindi niya rin pinindot ang button pababa. Nanatili kaming nakatayo pareho dahil hindi ko rin maigalaw ang mga paa ko palabas. Pinindot ko ang hikaw ko kung saan nandoon ang speaker na nakakonekta sa team leader ng backup group ko. Automatic itong nakakonect sa team at kay Galero. Ganoong kabilis ang proseso at high-tech ang departamento namin kaya mabilis kong lumutas ng mga kasong hindi kaya ng sangay ng gobyerno. This is Agent Sanchez. Team, secure the area. May pupuntahan kami. Anunsyo ko.
Copy, Agent Sanchez. Salute. Pamilyar na boss ni Galero ang sumagot na inaasahan ko na. Bahagya pang kumunot ang noo ko sa pagsabi niya ng salute. Dahil parang walang balak na gumalaw sa second, ako na mismo ang nagpindot ng elevator button papuntang ground floor. Tahimik lamang kami hanggang sa makababa. The area is clear, Agent Sanchez. Salute. Sabi ni Galero. Naunang humakbang sa second. Nanatili lamang ako sa kanyang likod habang pamasid-basid sa paligid. Ito ang gawain ko kahit noon pa mang hindi niya alam na ako ang bodyguard niya. Ang pinagkaiba nga lang ngayon, lantaran ko yung ginagawa. Masyado ako mapagmasid sa paligid upang masigurong walang kahinahinala. Kung meron man, maunahan ko agad. Susunod ba kami, Agent Sanchez? Salute. Doon ako nainis. Drop the salute, Galero. Saway ko. Hindi ko natiis ang pagkarindi. Panay ang salute ko kasi ikaw ang captain ko. Rason niya na parang batang nagmamaktol. Nagtagas ang bagang ko. Naririnig kami ng buong team kahit walang nagsasalita sa mga ito kaya ayoko ng mga pinagsasabi nito dahil baka isipin ng iba na biro lang ang kasong ito at gumaya sa kanya. Natigilan ako nang hindi ko na malayang bumunggo na pala ako sa likod ng second. Huminto pala ito sa paglalakad. Lumingon sa akin na seryoso pa rin ang mukha. Hindi ako sanay na ganito siya pero mas mabuti iyon. Trabaho lang. Binabayaran ka ni Daddy para bantayan ako. Hindi ang makapaglandian ka sa kung sino man yung kausap mo. Anya, muling tumuloy sa paglalakad. Captain, narinig ko yun. Mabilis kong ini-off ang speaker. Sinundan siyang palabas. Nakaramdam ako ng konting inis sa pagsabi niyang nakikipaglandian ako pero hindi ko na yun pinansin pa upang hindi na kami magtalo. Hindi ako marunong lumandi kaya dapat hindi ako apektado sa salitang iyon. Saan tayo pupunta? Tanong ko. Wala siyang imik. Sa success. Tukoy niya sa bar na madalas nilang tambayan ng kanyang kapatid na si Third. Pinagbuksan ko siya ng pinto sa backseat. Ako naman ang pumasok sa driver's seat. Sasakyan niya ang gamit namin dahil motor ang dala ko. Habang nagmamaneho, binuksan ko muli ang speaker. Sumunod kayo sa amin pero huwag kayong lalapit sa sasakyan upang mas makita niyo ang paligid. Utos ko. Yes, Agent Sanchez. Mabilis ko rin iyong pinatay matapos kong mag-utos. Hindi ko na pinatapos ang sabihin pa ng nasa kabilang linya dahil nababanas ako. Hanggang 10 PM ka lang pwede at pagkatapos ay uuwi na tayo. Sandali ako sumulyap sa rearview mirror para tingnan ang reaksyon niya. Nakatingin ito sa labas ng bintana na parang malalim ang iniisip ngunit nagtatagis ang mga bagang. Uuwi ako sa oras na gusto ko. Hindi mo ako makokontrol. Bumaling ito sa akin na tila gusto kong patayin ang kanyang mga tingin. I'm not controlling you. Ginagawa ko ito para sa kaligtasan mo. I don't need you. Sigaw niya na puno ng diin. Nandun na naman ang parang kutsilyong humihiwa sa dibdib ko pagkarinig sa mga sinabi niya. Stop acting like you care, Agent Sanchez. Alam kong wala kang pakalam sa akin. You only care for yourself. Bakit ganun? Lahat ng tao sa trabaho ko, kahit ang ibang nakakakilala sa akin, gustong-gusto kong tawagin nila akong Agent Sanchez. Bilang pagpapaalala na ako ito. Ako si Angela na malakas at kayang mabuhay mag-isa pero kapag siyang naririnig kong bumibigkas noon, parang may pait akong nalalasahan. I only care for myself? Noon yun. Stop being childish, sir. Uwi tayo ng 10 PM sa ayaw at sa gusto mo. Let's see. Hindi magiging madali ang trabaho mo. Nanunuya niyang sambit. Nasa bintana na ulit ang tingin nito. Hindi ko rin gusto na maging madali ang trabaho ko. Kalmado kong sagot. Damn you. Sandali ako natigilan sa sinabi niya pero pinatatag ko ang aking loob. Ngayon lang lumabas sa bibig niya mga salitang iyon na ako ang sinabihan. Dapat na siguro ako masanay na makita ang tunay na pag-uugali ng isang second Miller. Damn you too. Bumalik sa akin ang lahat. Bakit nga ba panandalian kong nakalimutan na siya ang dahilan kung bakit ako ganito ngayon? Natahimik kami hanggang sa makarating sa success. Agad siyang bumaba, pumasok sa loob. Secure the area. Pabilis akong humakbang papasok bago pa siya mawala sa paningin ko. Masyadong crowded sa ganitong lugar kaya kailangan hindi siya mawala sa paningin ko. Ipinalibot ko ang tingin sa loob nang makapasok ako. Masyadong maingay dahil malalim na ang gabi. Mausok at sari-sari na ang amoy. Pinaghalong alak, sigarilyo at iba't ibang uri ng mamahaling pabango ng mga tao. Marami nagsasayawan sa dance floor. Sumasabay sa maharot na musika na parang mga tigring nakawala sa hawla.
mga hibang at wala nang pakialam sa sarili kung nahihipuan o nahahawakan ang mga maselang parte ng mga katawan, lalo na ng mga kababaihan. Umupo sa second sa bar counter. May mga babae doon na halos luwa na ang mga dibdib. Mukhang naagaw niya agad ang atensyon ng mga ito. Masyado siyang gwapo kaya hindi nakapagtatakang halos mabali ang leeg ng lahat ng kababaihan, mas silayan lang siya. "Hey handsome!" Bati ng babaeng nasa kabilang stool na kinauupuan ni second. Akmang uupo ito sa kandungan niya ngunit naagapan ko ang braso ng babae. Walang kahinahinala sa lugar base sa pagmamasid ko pero sa lagay ng kaligtasan ng second, lahat ng tao sa paligid dapat ituring na suspect.